din. Sa kanya na lahat. Wala akong hinihingi. Wala kaming hinihingi. Wala akong inaagaw. Walang inaagaw si Matet. He can have it all. Kasi para sa akin, sapat na natatawag kong mami si Nora Honor. Sapat na napalaki ako ng isang superstar. Sapat na nabigyan ako ng pangalan ni Mami. He can have it all. Galit ako. Galit na galit ako. Buong buhay ko, sinakripisyo ko para sa mga kapatid ko. Tapos sisirain mo lang. I'm sorry. I'm so sorry. Please forgive me. Sorry, John. Okay, we'll just take a 5 minutes break. Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang iyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Mahalaga po ang ating topic sa episode na to. Ito po ay tungkol sa mga mana-mana between legally adopted children or adopted children at yung mga biological children. Dito madalas nagkakaroon ng mga awayan kahit before the death of the testator or the decedent ay maganda ang relasyon. So pag-uusapan po natin ang isang classic na eksena, isang pamilyang nag-aaway ngayon, no, tungkol sa mana. Gagamitin nating halimbawa ang viral statement ni Lot Lot and Friends. Ni Lot Lot De Leon. Tungkol kay Ian Christopher De Leon, yung anak po ito ni Christopher De Leon, yung best actor. Kung saan sinabi po ni Lot Lot sa isang press conference na he can have it all. Sapat na po na pinalaki ako at kami ng mga kapatid ko ng isang superstar na si Nora Honor. Ngayon, ang tanong po ng bayan mula sa legal perspective, bakit nga ba kahit sabihin mong sayo na lahat, hindi basta-basta mapupunta, sa isa ang lahat? Okay, so liliwanagin po natin yan. So, hatiin natin ang lecture na ito sa dalawang parte. Yung karapatan ng ampon at yung karapatan ng biological child. At ang misteryo ng, importante ito yung kasing ginawa ni Ian De Leon, nagtayo siya ng one-person corporation. So, we will try to dig in kung ano yung misteryo dito sa likod ng one-person corporation. At alam mo naman po natin, it is a public knowledge, no, na talaga namang nung mga ilang dekada na ang nakakaraan, alam naman ng publiko na itong Lot Lot De Leon ay legally adopted. Unless otherwise na may maipakitang dokumento si Ian na hindi adopted to legally. Okay, so we will talk about the ampon and the tunay na anak, no? At yung ultimate legal showdown nito. Sa mga pelikula, laging api yung ampon. Laging sinasabi ng kontrabida, ampun ka lang, wala kang karapatan. No? Kami ang kadugo, kami ang dugo at laman. Okay? So, mga amigos, mga amigas, pakibura po yan sa utak ninyo. Sa ilalim po kasi ng ating Civil Code, in particular, Article 979 at ng Bagong Republic Act 11642. Pagdating sa mana, pantay-pantay ang legally adopted child at ang lahat ng biological children or biological child. So, maliwanag po yan. Wala po tayong sinasabing kalahating anak sa ilalim ng ating batas. Kapag dumaan ka sa legal na proseso ng ampon, may pirma ng judge o ng ahensya ng gobyerno, automatic nag-upgrade ang status ng isang ampon into a legitimate child. So lahat ng rights, no, lahat ng privileges ng isang ampon ay
i-enjoy din ng isang legally adopted child kung ano yung nai-enjoy ng isang legitimate child. Oh. Okay, ito. So, kung may 10 milyong piso na may iiwan ng magulang at dalawa lang kayong magkapatid, isang ampon, isang biological, tig 5 milyon kayo. So, hating kapatid, di ba? Kahit ampon lang isa, provided legally adopted. Walang discount ang ampon dahil lang hindi sila magkamuka ng magulang. Okay, so kasi before I started vlogging, ito nag-text ngayon si kung tawagin natin ay si Christy Permin. Okay. Tino-confirm niya sa akin na mukhang may problema doon sa status ni na Lotlot. Okay. So sa ilalim po ng batas natin, may tinatawag tayong compulsory heirs, no. Sila ang mga tagapagmana na hindi pwedeng alisan ng mana ng walang matinding dahilan. Tulad ng pag-disinherit, no, na dadaan pa sa korte yan, no, kung gusto mong tanggalan ng mana, like for instance nag-commit ng serious crime like rape, murder, drugs, no, about drugs, yan pwede mong mapa-disinherit ng isa sa mga compulsory heir, no, at tanggal ka pag gumawa ng last will and testament yan, pwede kang tanggalan ng mana. Okay, o kaya nagkaroon ng attempt against the life of the testator. Okay, so ang legitim po, no, ay ang kalahati ng buong ari-arian ng magulang. Ito ay eksklusibong nakareserba sa mga anak. Hindi mo pwedeng galawin yan. Reserbado yan para sa mga sa mga anak. Hindi pwedeng ipamigay, hindi pwedeng i-dispose yan, no? Dapat doon yan sana kasi pag may last will tayo, 'di ba, dinidispose natin yung properties ng testator. Pero may isang portion na hindi pwedeng i-dispose. Ang tawag doon, legitimate kasi reserbado 'yon sa mga anak. Kaya kahit sabihin ni Lotlot sa interview na he can have it all sa mata ng batas, verbal na hugot lang yan. Ang pagpirma ng pag-ayaw sa mana o repudiation of inheritance ay dapat nakasulat po yan sa isang notarized na dokumento. Ayan, nakasulat din yan, no? Article 1051 ng ating Civil Code. Hindi pwedeng idaan sa chika kay Ana Cerezo ng ABS-CBN. Di ba? So, documented yan na ayaw niyang tumanggap ng mana. Nire-repudiate niya ang kanyang mana. Dinidisown niya na. Okay? Pero ganito yan eh. Kung pinalaki ka lang out of love, pero walang legal papers or adoption decree, sad to say, sa mata ng batas, legal stranger ka. No? Kaya sa mga nakikitira at tinatawag na anak dyan, i-check ang birth certificate kung nakapangalan ba talaga si mami o si daddy sa iyong birth certificate. Pero kanina, before I started vlogging, no, umaga dito sa Pilipinas, tinext ko po si Christy Permin, si Ma'am Christy, no, at tinatanong ko siya kung legally adopted ba si Lotlot De Leon and the other children, no, ni Nora Honor. So ang sabi niya po, Attorney, magandang umaga po, kamusta po kayo? Mukhang hindi po dahil ang umampon palaki na Lotlot at Matet ay si Mamay Tunying. Si Mamay Tunying, no? Ito yata ay ina ni Nora Honor. Okay? Nani ni Nora Honor si Mamay Tunying. Isinunod na lang po ang apelyido nila kay Christopher De Leon. Kaya po malakas ang loob ni Ian na sabihin siya ang legally sole heir ni Nora Honor. Okay, ingat po kayo. Lagi ako nakatutok sa vlog niyo. Yan po si Christopher Mint. Textmate po natin si Christopher Mint. At huwag niyo pong kalilimutan na manonood kayo palagi ng kanyang radio makinig kayo lagi sa radio program niya at naka-broadcast din niya simultaneously sa YouTube at doon sa sa isa pang channel. Okay? So dito lumalabas na kasi kaya malakas ang loob ni Christopher De Leon, ni Ian Christopher De Leon na sabing legally speaking, sabi niya gano'n sa isang interview kay Boy Abunda na siya yung sole heir ni Nora Honor. Pero alam niyo po, may kikwento ko bago tayo magpatuloy dito sa area ng One Corporation issue ni Ian Christopher at ni Lotlot and ni Matit at ni Kent at ni Kiko.
Alam niyo po, itong sitwasyon ng mga anak ni Nora Honor ay kakaiba doon sa sitwasyon na naging yung mga anak at anak sa labas at yung lumalabas na legally adopted child ni Dolphy. Alam naman po natin na si Dolphy po, ang ating committee king, ay wala pong legal na asawa yan, di ba? So, lumalabas nung kinasama yata niya si Shasha Padilla. Ako naging ano na tayo dito, extension ni Christopher Min. Chika-chika. Okay. So, nung mamatay kasi si Dolphy, meron siyang isang legally adopted child, no? At siyempre wala yatang naiwang last will and testament si Dolphy, or kung meron man. So malaki yung portion na mapupunta dito sa legally adopted child. So nangyari dito, lumalabas sa mga nabasa ko sa newspaper, itong Eric Kison ay lumapit do sa legally adopted child at sinabi niya at may binilin daw ang kanyang tatay na kung pwede pirmahan yung isang dokumento na kung saan lalabas na pantay-pantay ang hatian ng ama, ang partihan ng mana, no, para sa lahat ng anak, regardless of whether you are legally adopted child or hindi, or yung mga anak na hindi ipinanganak sa ilalim ng isang legal na kasal. So yan sina Epi Kison, sina Bandol, di ba? Sina Eric Kison, marami yan sina Rolly Kison. Ano yan hindi naman talaga anak sa ilalim ng isang legal na kasal. Alam niyo naman si Idol Dolphy, maraming chika-chiks yan. Yung kanyang kaplanuhan, kanyang kasigatan. So, ang maganda rito, nangyari, pinirmahan ng legally adopted child ni Dolphy yung dokumentong inalok ni Eric Kison, at yung presto, walang issue. Ngayon, nagtayo sila ng isang parang foundation, no, na kung saan yun na magmamanage ng mga properties left by Dolphy. So, hanggang ngayon, kita nyo, ang ganda ng samahan ng magkakapatid, no? Whether iba-iba ang nanay at legally adopted child, so maganda yung samahan. So far, yun ang nakikita natin. So, kakaiba dito sa sitwasyon ni Nora Honor na ilan lang sila dito, si Lotlot, si Matet, no, si Kiko, si Ken, tsaka si Ian Christopher, 5. So, pero lumalabas dito, hindi legally adopted sina Lotlot, no? At kasi ang lakas ng loob ni na magtayo ng one-person corporation ni Ian De Leon. Kasi if you will put up a one-person corporation, tapos gagawin mo yung mga foundation ka pa, tapos hindi nakasali yung mga other siblings, no, na allegedly hindi legally adopted, ano yan, initsapuera mo sila at hindi pwede kung legally adopted ang isa man doon sa 4 na inampon ni Nora Honor, hindi ka pwede magtayo ng one-person corporation, no, na tatanggalin mo yung isang legally adopted child at yun ang mamamahala ng inheritance. Hindi pwede yun sa ilalim ng ating batas. So para mas maliwanagan po natin ang tungkol dito sa pagtatayo ng one-person corporation ni Ian Christopher De Leon at yung kanyang planong sarilinin ng legacy ni Nora Honor. Pag-usapan po natin ng detalyado ito, no, ayon sa mga umiiral na batas sa ating bansa. So maraming batas na involved dito, corporation law, and then the succession law, civil law, family law. Okay? So puntahan natin yung corporate law. Paano po ang isa sa mga tagapagbana ay biglang nagtayo ng one-person corporation sa ilalim ng revised corporation code? Para doon ipasok ang lahat ng ari-arian o legacy. Tulad ng, alam nyo, sinasabi ng iba, walang pinamana si Nora Honor. Marami pong pinamana yan. Tulad ng movie royalties niya o yung properties niya sa Bicol, no? Nung mamatay siya. Kasi property, sa ilalim pa pala na intellectual property. Yung mga pinalabas ng pelikula, kapag pinalabas mo uli yan, may mga royalties yan Yung kanta niya, yung mga sumikat niyang kanta, yan, namamana yan Okay? So, tawagan natin itong ang madayang kapatid move, no? At spoiler alert, no? We will assume na mayroong isang legally adopted child, Okay, so dito muna tayo on the assumption that there is one legally adopted child. Okay? So sa Article 77 po ng Civil Code, may tinatawag tayong instant co-ownership.
Sinasabi sa Article 777 ng Civil Code na sa mismong segundong malagutan ng hininga ang magulang, automatikong lipat agad ang ari-arian sa mga anak. So we are referring now here doon sa mga biological and legally adopted children. Okay? Ibig sabihin, bago pa man malibing o mailibing ang magulang, co-owners na agad ang mga kapatid. Ang mga lahat ng anak, biological man or legally adopted children. Okay? Dahil co-owners kayo, hindi pwedeng pirmahan lang ng isang anak. Let us say for example ni Ian De Leon, ang isang dokumento para ilipat ang lupa o kumpanya ng magulang papunta sa sarili niyang one-person corporation. Hindi mo pwedeng ilipat yan. Okay? So, kailangan ng pirma ng lahat ng co-heirs, lahat ng legitimate children, include yung mga dito sa kaso na to, yung legally adopted children. Kung walang pirma si Lotlot, invalid yung paglilipat na yan ng property sa ilalim ng one-person corporation on the assumption na si Lotlot ay legally adopted. So, tingnan natin. Yung one-person corporation kasi ay isang korporasyon. Kaya nga one person, iisang tao lang ang may-ari nito. Pero tandaan po ninyo, ang pera ng korporasyon ay hindi pera ng pamilya. Okay. So, kung itatayo ng isang tagapagmana ang one-person corporation gamit ang sarili niyang bulsa, wala tayong problema doon, di ba? Pero kung gagamitin niya ang one-person corporation para i-absorb, no? Kung gagamitin niya ang one-person corporation para i-absorb ang mga kanta, ang mga pelikulang box office ni Nora Honor, o royalties ng magulang ng walang pahintulot ng ibang kapatid na legally adopted, pwede siyang kasuhan ng ibang heirs ng accounting and damages. Okay? Makakasuhan ka dyan kung legally adopted. Pwede ring hilingin sa korte na piercing the corporate veil principle. No? Pwedeng hilingin sa korte na i-pierce or basagin ang corporate veil. Dahil ginamit ang korporasyon kasi para manggancho ng kapwa tagapagmana. Okay? Yun yung only assumption na may legally adopted child. Okay? Paulit-ulit tayo na kung may legally adopted child. Di ba? Okay. So kasi sabi ni Nanay Christine, nabulol na ako, si Nanay Christine na kung tawagin siya ay Nanay Christine ay mukhang hindi legally adopted si Lotte. Si Mamay Tonying daw ang nag-adopt. Okay? So, kaya lang, ina-assume natin na may legally adopted child. Sa batas ng mana, walang biological supremacy. Ang legal na ampon at tunay na anak ay pantay-pantay ang karapatan. Equally distributed ang mana dyan kapag legally adopted tsaka mayroong biological child or biological children. Okay. Alam niyo po yung emosyon sa TV, interview ay hindi sapat para mawalan ng mana ang isang tao. Kailangan ng notarized na pirmahan para i-waive ang mana. So, kasi dun sa press conference ni Lotlot, talagang umiyak eh. Sama-sama na loob niya eh. You can have it all. Paulit-ulit niya sinasabi. Okay. Sa kaso ni Ian, hindi mo pwedeng gamitin ang one-person corporation para itago ang mana sa mga kapatid mo. Kung may legally adopted child, paulit-ulit tayo sa legally adopted child. Hindi mo pwedeng itago ang mana sa mga kapatid mo. Mapuprostrate ka lang. At yayaman lang ang mga abogado nyo sa kakademanda. Eh, syempre, yung lawyer, gustong-gusto yan, no? Tapos kayo, mga artista, sisikat sila dyan, no? Tapos kikita pa sila. Pero kung legally adopted yung isang kapatid mo, ay mapoprostrate ka nga, madi-disappoint ka dyan. Walang mangyayari. Okay? So, maliwanag ba?
may tanong ba ang aking mga estudyante? Gusto nyo bang pag-usapan kung paano hinahati ang mga intellectual property? Tulad ng yung mukha sa commercial o kanta ng isang superstar. O malinaw na ba sa inyo kung bakit hindi basta-basta nakukuha ang all sa He Can Have It All? Pagod ka na ba sa na komplikado? Mga termino parang alien sa ulo. Huwag kang mag-alala, andito kami.